sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupulit kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nagnanalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ng anak ng tao upang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi na hatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayoy, nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipong muna tayong lahat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ating pong pasalamatan at papurihan ng ating pong Jesus Nazareno. Ngayon po ipinagdiriwang po natin ang ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Alam po natin sa paglalakbay na ito, sa ating paghahanda, sa paggunita ng Paschal Misteryo ng ating Panginoon Jesucristo, ang ating pong Jesus Nazareno, nandoon ang ating buhay, pag-asa, buhay pananampalataya, at buhay pagmamahal na ating isinasagawa at isinasabuhay sa ating buhay paglalakbay. Kaya nga po ngayon mga minamahal na kapatid, sa ika-4 na linggo, binigyan po tayo ng dakilang biyaya muli ng ating Panginoon. Itong linggong ito ay tinatawag na Litare Sunday. Linggo ng litare ng ibig sabihin, ito'y nanggaling sa salitang Latin, ng ibig sabihin ay magalak tayong lahat. Nagagalak ba ang lahat na nandito ngayon sa dambana ng Pong Jesus Nazareno? Tayo magpalakpak sa Kanya. Lahat po tayo nagagalak dahil tayo Kanyang tinitipon bilang mga anak ng Diyos.
Sabi nga po sa bandang dulo ng ating ebanghelyo ngayon, lumalapit tayo sa Panginoon, lumalapit tayo sa ilaw dahil ang ating ginagawa ay para sa Diyos. Ang ating pagtitipon ngayon, mga minamahal na kapatid, ay tanda na nasa atin ang kabutihang loob ng ating Pong Hesus Nazareno. Kaya po, sa pagninilay po natin ngayon, nandito sa atin ang tunay na presensya ng Diyos na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kung babalikan po natin ang ating ebanghelyo, ito ay napakapamilyar sa atin. Ibinigay ng ating Ama ang kanyang bugtong na anak dahil minamahal niya tayong lubos. God so loved the world, He gave His only begotten Son for all of us. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang tunay na pagmamahal sa ating lahat. Kaya po tayo lahat ngayon ay nagagalak dahil ibinibigay ang buhay na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tunay ang pagmamahal ng ating Pong Hesus Nazareno sa atin. Ito ang ating ipinagdiriwang ngayon, kaya po tayong lahat ay nagagalak. Sa kabila ng panahon ng Kwaresma, na sinasabi po natin na tayo ay nasa kalungkutan, tinatawag tayong magbagong buhay, pero nandoon din ang kagalakan natin, mga minamahal na kapatid. Tayong lahat ay galak na galak dahil nararanasan natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ito ang tanda ng buhay na walang hanggan. Ang pagmamahal ng Diyos na ibinibigay sa atin ay tanda ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayo ay buhay. Kaya po tayo humihinga. Dahil ito ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Uulitin ko po, kung ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ngayon may buhay ako, ito'y tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin. Dakilang tanda ng pag-ibig sa akin ng aking Pong Hesus Nazareno. Kaya po tayo lahat ay naghagalak dahil iniibig tayo ng ating Panginoon. Minamahal tayo ng Panginoon. Binibigyan tayo ng buhay. Kaya po ang buhay na ito ay ating kagalakan. Lahat tayo naghagalak. Sana po sa araw-araw na paggising natin, tayo ay tuwang-tuwa, ay salamat sa Diyos. Dahil buhay pa ako, mahal pa ako ng Diyos. Mahal talaga ako ng Panginoon. Kaya po ngayon, sa ating pagninilay sa ika-4 na linggo, sa panahon ng Kwaresma, Litari Sunday, lahat tayo nagagalak. Bakit kailangan natin magalak? Sabi ko nga po, may pag-ibig ang Diyos sa atin. Nagagalak tayo dahil ramdam natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Tunay ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Walang itinatangi at walang tinatanggihan ang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin. Mga minamahal na kapatid, tunay ang pagmamahal ng ating Pong Hesus Nazareno sa ating lahat. Iyan ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay sa atin siya upang tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang tanong sa atin ngayon, kung tunay ang pag-ibig ng Diyos sa atin, tunay ba tayong nagmamahal sa Kanya? Tunay ba tayong nagsusukli ng pagmamahal sa ating Panginoon? Sasabihin po natin, Opo, Father, nagsisimba po ako linggo-linggo, nagdidebosyon po ako sa Pong Hesus Nazareno, nagdarasal po ako araw-araw. Very good. Tunay na panlabas na pagmamahal natin sa Diyos. Tunay na pagmamahal ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Ang tunay na pagmamahal na hinihingi sa atin ng Panginoon, mga minamahal na kapatid, ay dapat makita sa atin ang liwanag ng Diyos, ang liwanag ng kabutihan, ang liwanag ng magandang halimbawa para sa iba.
kung umiibig tayo sa ating Panginoon na tunay, handang ibigay ang kanyang sarili bilang halimbawa ng kabutihan para sa ating kapwa-tao, para ipakita ito na buhay nga at tunay nga ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya po mga kapatid, tanungin po natin muli ang ating mga sarili-sarili, tunay ba talaga akong nagmamahal sa aking Panginoon? Muli mga kapatid, tunay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tunay na ibinibigay sa atin ang kanyang pagmamahal. At hindi lang tunay ang pagmamahal ng Diyos sa atin, buo at kumpleto ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal ng ating Pong Jesus Nazareno, ito ay buo o kumpletong ibinibigay sa ating lahat. Kumbaga, sapat palagi ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sapat ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ito ang ating pagkatandaan. Nagagalak tayo araw-araw dahil kumpleto ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa akin. Kaya lang po, sa ating buhay pang araw-araw, parang hindi nakokompleto ang ating buhay. Parang palaging may kulang. Palaging may kulang. Tatandaan po natin, buo palagi ang binibigay sa ating pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin din po niyan, buo ang biyaya na ibinibigay sa atin. Hindi po nagkukulang ang Diyos sa ating lahat. Kaya palagi tayong dapat magalak dahil buo ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya mga minamahal na kapatid, sana ito ay magkaroon ng katuparan sa atin. Ito'y makita sa atin. Buo din ang ating pagbibigay sa ating Panginoong Hesus. Pagbibigay natin sa Kanya araw-araw. Hindi kalahati. Hindi pangalawa, kundi nangunguna palagi. Iyan ang hamon sa atin ngayon. Nasaan ang kabuuan ng Panginoon sa ating buhay? Nasaan ang kabuuan ng Diyos sa ating buhay? Salamat sa Diyos dahil tayo po'y nagkakatipon ngayon. Sana priority palagi natin ang Diyos. Hindi matatapos ang linggong ito na hindi ako makapagsimba sa araw ng linggo. Kailangan matapos ang araw na ito, ma-fulfill ko ang dapat kong gawin para sa aking Panginoon, para mabuo ang aking pagmamahal na ipakita sa Kanya sa pamamagitan ng aking pagdarasal. Kaya mga minamahal na kapatid, buo at kumpleto ang pagmamahal ng Diyos. Sana ramdam po natin ito palagi. Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Kaya dapat sa panahon ng Kwaresma, lahat tayo nagagalak dahil binubuo tayo muli ng ating Panginoon. Pagkakataon na buuin ang ating sarili para sa Kanya. Kaya po, minamahal tayo ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos para ipakita natin na buo ang ating pag-ibig sa Kanya. Lord, kumpleto ito. Sana kumpleto ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay tayo ay ginanganyak ng ating Panginoon na tayo magalak sa pagdiriwang natin ngayon dahil wagas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Wagas na ibinibigay ang Kanyang pag-ibig sa ating lahat. Ang ibig sabihin ng wagas na pag-ibig para sa ating lahat, nais niya tayong tipunin. Kailangan tayo ay sang-ayon sa Kanya. Kaya po, sana wagas din ang ating pag-ibig sa Kanya. Wagas din ang ating paggawa ng kabutihan. At yan ay makikita sa pagkakaisa at pagtitipon-tipon natin sa ating buhay paglalakbay. Kaya po ang pag-ibig nagbigay ang Kanyang bugtong na anak para sa atin. Ang Panginoon, ibinigay niya dahil tayo'y magkabuklod-buklod, huwag maghiwa-hiwalay. Sa pag-ibig,
ng Poong Jesus Nazareno, pinagkakaisa tayo. Sa pagmamahal, tayo ay pinagkakaisa, tayo ay binubuklod upang isang tunay na buhay na pag-ibig ng Diyos. Kaya po, tatandaan po natin palagi ang pag-ibig, ang bunga nito ay palaging kabutihan. Kaya po, binibigay sa atin ng Poong Jesus Nazareno ang kanyang pag-ibig sa atin upang ang kabutihan ay mamunga sa bawat isa sa atin. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma at pagpapatuloy ng ating buhay, minamahal tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. Tayong lahat ay mahal ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya po, huwag nating kakalimutan, tunay ang pag-ibig sa atin, buo ang pag-ibig sa atin, at wagas ang pag-ibig sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen.